Hi guys, so welcome sa ating channel. So magkakaroon tayo ng bagong segment no sa ating YouTube. So itong new segment is kung saan natin mag-share tayo no ng ating mga opinion at magiging inspirasyon sa ibang tao. So ito yung pinakaunang-unang segment natin for today. So ang title natin for today's segment is bakit maraming mahirap no. Ba't maraming mahirap at di na umangat sa buhay, sa kanilang buhay? So, eto, ba't ko kaya na ano 'tong ano, kasi marami akong nakikitang, ah, sa Facebook, ganyan, sa YouTube. So, maski sa mga, tawag dito, sa mga palabas 'no, nakikita ko na, yung mga anak nila sasabihin nila na, um, "Oh, anak, magsikap ka tapos pagka ano, ikaw na bahala sa'min." 'no. So, parang naano ko sa ano, si Vice Ganda na parang bata ka pa, 'di ba? Parang sinabihan niya yung, isang, ah, babae ano, taong yun, eh, na kailangan mo magsikap, bata ka pa, 'no? So, yun. Eto pag-usapan natin, 'no? So, una is yung mindset. Kumbaga, yun yung gustong iparating ni, ah, host 'no, Vice Ganda na mindset mo dapat hindi gano'n. So, ito yung unang-una, mindset na mahirap na ako kaya ayan, mindset na mahirap na ako kaya ito na ang kalakihan ko kaya okey na ako dito. So, yun, pagka gano'n yung mindset mo, hindi naman dapat gano'n, eh, 'di ba? Pinanganak ako mahirap pero dapat umalis ako sa pagiging mahirap. Yun dapat ang, dapat na mindset natin, 'no? Sa buksan natin ng ano, inspirational ano 'to, video 'to. So, magiging seryoso tayo for, this, video. So, sa Jeremiah 29:11, so sabi diyan is, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Sabi niya gano'n. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, yan yung mga dapat na ano natin. Ano ba yung prosper? Ano ba yung gusto, yun yung plano ni God, eh, para sa'yo maging, prosperous ka, mag-prosper ka. So, once na maging ano, na pinanganak kang mahirap, ganyan. So, dapat sumikap tayo, hindi yan yung plano ni Lord para sa'yo. So, yun. So, number two, so yun yung una, mindset na mahirap ako, dapat naging mahirap na pati yung mga susunod na henerasyon ko mahirap na rin. So, wag gano'n. Number two, nagiging tamad at umaasa na sa ibang tao, ayan. Ayan, sa example sa magulang, umaasa ka sa magulang mo, sa anak mo, ayan. Sa ibang tao, kamag-anak, iba pati sa mga, show, ayan, umaasa ka na lang do'n, pipila ka, ganyan. So, dapat hindi gano'n yung, thinking natin, eh, yung, nagiging tamad ka, umaasa ka na lang sa ibang tao or eto usong-uso 'to pagka malapit-lapit na yung Christmas, ganyan, 'di ba, mga sa jeep, sa bus, umaakyat. So, minsan natatawa ako, ano, pare-parehas yung spiel nila, yung the way sila magsalita ng gano'n, parang parang kabisado na, hindi mo alam kung ano, sindikato or what, eh. So, yun. So, dapat ayan, yung magulang nila gano'n na rin, magiging anak nila gano'n din yung ano, dapat hindi gano'n. So, dapat, nagsusumikap tayo, nag-aral tayo, ganyan. So, yun. Unang-una yun pagka pinag-aral ka ng magulang mo, 'di ba? So, dapat mag-aral ka ng mabuti para pagdating ng panahon, 'di ba, pagka naka-graduate ka na, meron ka ng, tawag dito, magandang kinabukasan, ayan. So, pangatlo, then, hindi nakapaghanda, ayan,
maraming ano, eto, hindi nakapaghanda sa kinabukasan, 'no, naging lax 'no. So, dapat ikaw siyempre magtatayo ka ng pamilya mo, 'di ba? So, dapat naging handa ka. So, pagka nagtatrabaho ka, dun na kasi papunta yun, eh. Pinaghahandaan mo na yung pagka magkakapamilya ka. Ayan, okey lang na magbibigay ka sa magulang mo, pero dapat nagtitira ka para sa sarili mo, 'di ba? Once na nagkakapamilya ka na, 'di ba, iiwan mo na yung dating pamilya mo. So, mag-i-stop na yung financial dun, eh. Kasi sabi sa Bible, 'di ba, ah, ililive mo na yung parents mo kasi bubuo ka na ng panibagong pamilya, 'di ba? Lahat dun, pati finances, 'di ba, hihiwalayin mo dun. Siyempre may sarili ka ng finances para sa pamilya mo. So, yun. So, dapat, napapaghandaan natin 'yan. So, habang nagtatrabaho tayo, nag-iipon tayo, 'di ba, sa sarili natin, sa magiging anak natin, at sa magiging apo natin. So, dapat 'yun, ah, parang pinaghahandaan mo na yung future, pati yung future nila, 'di ba? Dapat gano'n. You're giving wealth to your children's children. So, ayan, pangatlo. 'Yan yung pangatlo. So, ang pang-apat natin, dapat ituturo mo rin sa anak mo, 'di ba? Yung ipinapasa mo yung kaugalian, 'no? Minsan kasi napuputol, eh. Minsan, 'di ba, ah, kunyari yung example natin, 'di ba, 'di nakapaghanda, 'di ba? Kunyari, paano ko ba sasabihin 'to na ano, yung kakatrabaho mo sa pamilya mo, ganyan, hindi mo napaghandaan, so uugod-ugod ka na, parang nasa 50s ka na. So, ano, so wala ka ng naipon, so, wala, hindi mo napaghandaan. So, yung anak mo, gano'n na rin, tutulungan ka na rin. So, sa anak mo, baka hindi na naman sila makapag-ipon. So, yung anak ng anak mo, gano'n pa rin. So, alam mo yun, domino effect na. So, ito, for our last Bible verse, no, First Thessalonians 4:11 to 12. Make it your goal to live a quiet life, minding your own business and working with your hands, diba? Just as we instructed you. Yan. Then people who are not believers will respect you, live, and you will not need to depend to others. So, yun yung ano, eh, huwag kang dumedepende sa iba. So, yung napaghirapan mo, ah, tawag dito, naipundar mo, para sa'yo rin yan. So, pagtanda mo, meron kang naipon at di ka na aasa sa anak mo. Siyempre, yung anak mo, kakaroon din ng pamilya yan, mag-iipon-ipon din yan. So, dapat ikaw, nakapag-ipon ka kasi pagtanda mo, huwag kang aasa dun sa anak mo or sa ibang tao. So, di ba, pagka 60 years old ka na, katulad ng aking tatay, di ba? Nagtatrabaho pa rin siya. Ah, Nananahi siya. Nananahi. Yan. So, make a way, no? Hindi naman siya, ano, eh, may nakikita nga ako, nagpo-food panda, di ba, naka-bike, di ba, Japanese bike, even sa Jollibee, di ba, may mga at service crew dyan na matatanda. So, good job sa mga service crew natin dyan, no? Mga may edad na, pero tatrabaho pa rin. So, yun, you know, dito sa verse 12, di ba? No, do not depend on others. So, yung others dyan, do not depend on your asawa, on your anak, ganyan, kamag-anak. So, ayan. So, kailangan mong magtiyaga, di ba? And umisip ng paraan para makaipon or makaraos din sa buhay. So,
yun lang, sana may natutunan kayo for today's video, no? So, sa susunod nating episode, mag-iisip pa ako ng ibang motivational. So, eto pala guys, nagkaroon tayo ng segment na ganito kasi nakikita ko yung ibang tao kung ano-ano pinopost, no? Sa YouTube, sa Facebook, nagkakaroon sila ng parang toxic na. Kaya inaano nila yung mga ibang tao. Wag niyong anuhin yung ibang tao. Ang pakialaman niyo is yung sarili niyo, 'di ba? And then be inspirational sa ibang tao. Instead na kutyain niyo sila or kapansinin niyo sila, why not yung parang i-point out niyo na ano yung mali, 'di ba? Doon sa nagawa nila, and then yung paano hindi mo gagawin yung ganong bagay, 'di ba? So, yun, hindi naman tayo perpektong tao, 'di ba? Kaya nga tayo nagsisimba, 'di ba? Kaya tayo na ano, maano sa taas. So, kay Lord. So, yun. So, yun lang guys. So, sana may natutunan kayo for this video. Bye guys and see you around. God bless.